Amang banal, aming Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo. Actually, ang mga salita namin ay hindi po sapat. Kulang ang aming bokabularyo para i-express yung aming papuri at pasasalamat. But then, ganun pa man, ipapahayag pa rin namin sa abot ng aming makakaya ang pagbibigay puri, pasasalamat sa inyo pong dakilang pangalan, sa iyong mga ginawa sa amin. Patuloy po ang aming pasasalamat sa iyo ngayon, aming Ama. Purihin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati in the name of Jesus. Amen. Amen. Ang isa ho sa ipagpasalamat natin sa Panginoon ay ang ating fellowship, ang atin po mga kapatid na kasama natin sa pananambahan bilang isang pamilya. Tignan niyo ho yung kaliwa at kanang katabi niyo. Yan. Saglit, ipagpasalamat mo ang kapatid mo na yan sa Panginoon dahil kasama natin siya. Sige ho. Thank God for everyone. Tumingin din ho kayo sa likod. Nakita niyo po ba yung mga yan? Alam niyo po, isa nga yung pinoproblema ko na napakagandang problema. Pag nagsama-sama ho ang ating worship, ang sikip na ho natin. Magandang problema yon at tayo ho ay naniniwala na ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng better place para sa venue of worship. At hinihiling natin na ibigay na ng Panginoon itong lugar na ito sa atin. Yun po ay ating ipag-pray. Pagpasalamat po natin yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Sino po sa inyo, habang kayo po ay nakaupo, sino po sa inyo itong taong 2024 may ibinigay ang Panginoon? Pwede ho bang tumayo? Lahat po nung may ibinigay ang Panginoon it this 2024. Ang dami. Praise God. Okay. Sa isang sentence lang pwede kayong umupo na po. Yung mga tumayo, pwede po bang sa isang sentence lang, sasabihin mo sa Panginoon, salamat Panginoon dahil binigay mo sa akin ito, this year 2024. Ano yung binigay? Sabihin mo lang, malakas. Binigyan ka ng bagong boyfriend, sabihin mo na rin yan. Bagong girlfriend, no? Bagong sasakyan. Okay, sige ho, saan ka man nakaupo, tumayo ka lang, paki-declare yung iyong thanksgiving. Go. Praise God. O, tayo lang. Again? Praise God. Sige o, tayo lang. Ano pa binigay sa'yo? Business at sasakyan. Purihin ng Diyos. Kapayapaan. Praise God. Sige po, sino pa? Pagpapagaling. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Trabaho. Tayo lang. Lakasan nyo. Contentment. 3. Brother Joey, in 1 year time, 3? Ang galing. Praise God. Sino pa? Bagong buhay. Amen. Amen. Praise God. Okay. Yes, sige ho. Lakasan nyo. Amen. Sino po dito yung alam mong meron kang nagawang hindi kanais-nais sa Panginoon at hiyang-hiya ka, pero ngayon, alam mo na ikaw ay restored na, pinatawad ka ng Panginoon, alam mo, wala ka ng guilt, di mo na nararamdaman yung shame. Ikaw ay sa liwanag ng salita ng Diyos, pinatawad na. Lahat ng nakaramdam ng gano'n, pwede po bang tumayo? Yan, praise God. Amang banal,
Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong paglilinis. Salamat sa buhay na iyong ni-restore, Panginoon. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Sino po rito yung nagkaroon ng matinding problema pero binigyan ng solusyon ng Panginoon? Tayo lang po. Itong year 2024, praise God. Amang banal, itong aking mga kapatid na nakatayo ngayon, at saksi kaming lahat at nagpupuri sa iyo dahil binigyan mo ng solusyon ang kanilang problema. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Amen. Amen. Sa prayer kanina, merong binanggit na nabalo. Ayokong gamitin yung namatay kasi kagabi nakikinig ako ng mensahe ni Pastor Ed. Sabi niya, kailanman, totoo naman, ako hindi ko napansin, pero kagabi, naging very aware ako. The Lord Jesus Christ never did He mention or use the word death. Wala. John 11, ginagamit natin term na matay, si Lazarus, basahin niyo ulit. Walang word na namatay na ginamit si Jesus. Yung isang babae na yung isang centurion namatay yung kanyang anak. Binuhay ng Panginoon, wala siyang ginamit na word na namatay. Mga kapatid, kasi yung mga kapatid natin, nagtineterm natin na matay, di naman talaga patay. Lumipat sila sa kabilang buhay. So, purihin ang Panginoon. And, the thing is, mamimit pa rin natin sila. No? There will come a time, mamimit natin sila ulit. And then on, wala nang hiwalayan. Purihin ang Diyos. Sino po rito yung nagkaroon ng bagong trabaho? Wala yung nagkaroon ng bagong... Ayun, mayroon. Purihin ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen. Pwede tumayo ka, kapatid. Purihin ang Panginoon dahil sa iyong bagong trabaho. At siguro, at congratulations, this year 2025, nagpo-pronounce ako sa iyo, added blessing sa trabaho mo. Amen. Sino sa inyo dito nagkasakit? Matinding sakit, pero pinagaling ng Panginoon. Pakitayo nga ho. Yan. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid. Kasama na rin ako. Nagkasakit kami and yet pinagaling mo kami. Meaning, hindi mo pa kami kailangan dyan sa iyong tahanan. Dito pa kami ngayon. At i-enjoyin namin ito. Purihin ang Panginoon. Sino sa inyo yung merong special blessing na masasabi niyong very special this year, 2024? Pwede ko bang pakitayo? Ayun, sa dulo. Ito pa. O sige, pakideclare malakas. Ano yung special blessing? Again? Okay. Pakilakas, Weng. Okay. Purihin ang Panginoon. Yung sa likod, pakilakas lang yung... Bagong apo. Ito yung 3 apo. Ano pa? Special blessing, yes. Bagong? Amen. Okay. Kailan mo kayo mag-i-invite para magpakain sa bahay nyo? Ha? Okay, sige. Sama ako dyan. Special blessing. Sino pa meron? Tinel. Amen. Praise God. Praise God. Sino pa may special blessing? Okay. Sino po ang hindi po biro ito, ho? Sino sa inyo yung nagkaroon ng bagong love life? Bagong love life, bagong boyfriend o girlfriend o bagong asawa. Asan?
Ayun, tinuturo. Ayun, palakpakan natin. Nagtatago ka pa. Purihin ang Panginoon. Okay, at ang dami pa nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. And by the way, sabi ng Bible, in everything, give thanks. So the last Thanksgiving item natin, sino sa inyo nagkaroon ng matinding pagsubok and yet, na-overcome mo at sa nasa panahon ka ng pagsubok, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Pwede ba ang pakitayo? Iyan, praise God. Praise God. Okay. Pwede nyo bang i-share sa isang sentence yung na-overcome yung trials? Weng? Okay. Yes, sir. Amen. Amen. Kapatid. Praise God. Amen. Ako rin, gusto ko magpuri sa Panginoon. 3 years na po mahigit, ganito ang condition ko. At ang daming pinagawa sa akin ng Panginoon na sa tingin ko hindi ko kakayanin. But because of God's promise, I will strengthen you. Nagawa ko po lahat yung pinagawa ng Panginoon. Lalo po yung mga sa ibang bansa na ako ho yung inassign ng Panginoon na maka-attend sa Austria, sa Australia. Sabi ko, pagbiyahe pa lang, sabi ko, hindi ko kakayanin. Pero the Lord, pinalakas ako. Yun lang pagpunta sa airport, hirap na hirap ako. Nakapunta, nakabalik, at eto ngayon sa inyong harapan. Purihin ang Panginoon. Now, I remember, first Sunday ng year 2024, binigyan ko po kayo ng isang mensahe na ang direksyon ay overcoming hardship for the year 2024. At sa tingin ko, na-overcome naman nating lahat. Tama po ba ako? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. And this time, year-end, last Sunday, worship natin for the year 2024, gusto ko po magbigay ng general instruction para sa ating lahat sa mensaheng itong pagsasalu-saluhan natin. Instruction for 2025. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, Panginoon, kami po ay magsasalo-salo ng mensahe. Busugin niyo kami. Ang mensahe gamitin mo, marapatin mo na maging direksyon namin na tatahakin, gagawin this year, 2025. Bigyan niyo po ako ng guidance, empower ako ng iyong banal na spirito upang maihayag ko ito sa simple and yet powerful na paraan. Mauunawaan, ma-appreciate at eventually, may apply ng aking mga kapatid, naming lahat. Pagharian niyo po kami ngayon sa aming pagsasalo-salo ng iyong salita. Again, maging pagkain ito, nabubusog sa aming isip, puso't kalooban, sa aming spirito at kaluluwa. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay. Isang Solomonic instruction ang gusto kong gamitin as our text. Proverbs 3, 5, and 6. Alam nyo, sa mga instruction ni King Solomon, ito hong passage na ito yung pinakagustong gusto ko. Ito ho, Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Again, this is a Solomonic wisdom instruction. At kapansin-pansin, si King Solomon, mga kapatid, pag pinag-aralan natin, siya po yung wisest king that ever
lived on earth. At sabi sa scripture, wala na sigurong hari na mabubuhay pa na mas tatalino pa kaysa kay King Solomon. Pero si King Solomon, in spite of the fact na siya ay hindi rin naman naging ganong ka-perfect at wala naman talagang perfect, and yet, ginamit siya ng Panginoon. So sa atin, gagamitin siya ngayon. Itong kanyang Solomonic wisdom, instruction na sinasabi sa atin. Sabi niya, meron siyang 3 instructions dito. Number 1, trust in the Lord. Trust in the Lord. Pakisabi nga sa katabi mo. At sabihin mo rin sa sarili mo, trust in the Lord. What does it mean to trust in the Lord? No, tinignan ko yung mga meaning at mga implikasyon nitong statement na ito. Trust in the Lord. Ang paulit-ulit na sinasabi ng mga commentator ito, yung reliance mo, yung pag-asa mo, kung saan ka nagre-rely, kung saan ka umaasa, ilagak mo sa Panginoon. Tignan niyo, si King Solomon, napakatalinong tao, napaka-powerful, napakayaman niya. During that time, King Solomon was the most wealthy person living on earth. Siya ang pinakamayaman. Siya ang pinakamakapangyarihan. Ito ngayon, sa constituents niya, hindi niya sinabi, trust in me. I am your king. Nakakatakot ako lalo, parang ang hirap sabihin, magtiwala ka sa akin. Madalas ko nga sinasabi, lalo sa mga anak, bago kayo magtiwala sa mga magulang nyo, sa Diyos na muna kayo magtiwala. Tayong mga magulang, pagka inano natin ang ating mga anak, dali natin sila, the younger, the better na maturuan sila, to trust in the Lord. Yung reliance sa Panginoon lang. Another na sinasabi ng maraming commentator, hold on to the promises of God. Yung pangako ng Diyos, panghawakan mo. Although ito ay ibinigay sa general audience, pero pwede mong i-personalize. Panghawakan mo siya, hold on. Ganun pala yung magtiwala sa Panginoon. Kumbaga, sinabi mo yan, Panginoon. So, obliged ka na i-prove yan. And praise God, mga kapatid, God is not a man that He should lie. God is not like us people na merong sinasabi minsan pero hindi natin tinutupad. Ang Diyos pag may sinabi, tutuparin niya. Hindi pwedeng hindi. Walang salita sa Biblia na sinabi ang Diyos na hindi niya tutuparin. Has He said and will He not fulfill it? Yun ang question eh. Of course, the answer is, lahat ng sinabi ng Panginoon, ipopulfill niya. Question, mga tatay na nandito at mga nanay na nandito, lahat mo ng sinabi mo sa asawa mo at sa mga anak mo, tinupad mo? Sino po rito yung magsasabi, Pastor Gami, ako lahat ng sinabi ko sa anak ko, tinupad ko. Kagaya ko rin kayo, may mga sinabi ako na hindi ko natupad. Kung kayo ay meron ding ganon, ay welcome to humanity. Welcome to the club. No, dahil tao tayo, hindi natin kayang tuparin lahat ng sinasabi natin. Pero maganda ito, may Diyos tayo na lahat ng sinabi niya, tutuparin niya. Lahat ng sinabi niyang gagawin ko para sa iyo, higit pa nga sa hiningi mo na sinasabi niya, ibibigay ko, ibibigay niya. Wait ka lang. Yun pala yung isa sa mga ibig sabihin. Paulit-ulit yun. Sinasabi ng mga commentator. Hang on to the promises of God. Hold on to His words. No, hawakan mo. Parang ganito, kwento ng isang ama at isang anak. Yung anak niya may kalaro. Habang naglalaro, yung kalaro niya, binubuli siya.
Bago sila naglaro, sabi niya sa tatay niya, paalis yung tatay niya, "Tay, uwian niyo ako ng chocolate." Sabi nung tatay, "O sige, uwian kita." Yun yung words ng ama. "Sige, uuwian kita." Yung tatay, pumanik sa taas, nagbibihis, hindi pa nakakaalis. Nung binubuli siya nung kalaro niya, sabi niya doon sa kalaro niya, "Wag mo akong lokohin, wag mo akong ganyan, buli-bulihin na ganyan. Hindi kita bibigyan ng chocolate." Mga kapatid, wala pa yung chocolate sa kanya, hindi pa maalis yung tatay eh. Sabi lang nung tatay, "Sige, uuwian kita." Ipinapanakot na nung bata. Yun yung trust. Yun yung trust. Wala pa sa'yo, pero parang sa'yo na pwede mo nang ipanakot. Kaya ako, wag niyo akong bubulihin, hindi ko kayo bibigyan ng leche plan mamaya. No? May nangako kasi sa akin na magbibigay ng leche plan. Wala pa yon. Pero pinapanakot ko na sa inyo. Sino kaya? Well, anyway, yun yung trust. Yung pag sinabi sa'yo, tumalon ka without a doubt. By the way, that's another statement na nakalagay doon sa mga comments about trusting in the Lord. Without a doubt. At yun ay nakapasok doon sa trust in the Lord. How? With all your heart. Sabi, ang heart daw is the center of life. Totoo naman, di ba? Pagka ang puso natin tumibok, ano ka? Ano ka? Ano ka? Tigok ka. So, tuloy yan, yung pag-pump niyan. At hindi na natin magbilang mula nang ikaw ay pinanganak hanggang ngayon kung ilang tibok na yung puso mo. Pero yan, tumitibok pa. Yung palang heart, yun yung buhay. So, ang point is, trust in the Lord how with all your heart, yung buong buhay mo, itiwala mo sa Panginoon. Ano? At yun yung second na sinasabi, having said, trust in the Lord. Second instruction, do not rely on your own understanding. Ang reliance mo is on the Lord. Pero take note, mga kapatid, baka kasi mali yung basa o intindi ng iba. Hindi sinabi dito, huwag kang mag-isip. Ang problema sa ilan, pati minsan ilang Kristiyano, hindi nag-iisip. Pag tinanong, ba't hindi ka nag-iisip? Sabi ng Bible, huwag daw ako mag-isip eh. Sabi, do not rely on your own understanding. Hindi yun ang meaning nun. Ang meaning nun ganito. Mag-isip ka. Gamitin mo yung kokote mo. No? Lalo yung mga nag-aaral pa rito, estudyante ka, pray ka, Lord, hindi po ako mag-aaral, papasahin mo na lang ako. No? Basta pumasa na lang ako. Binigyan ka ng isip ng Panginoon, gamitin mo yan. At nung isang araw, nanonood ako ng Family Feud, tanong doon sa mga estudyante, o doon sa mga kasali, nung high school ka, anong grade na okay na sa'yo? Abay, kasagot-sagot nung isa 75. Paglabas nung 75 is the highest score. Kayo, 75 din ba? Pag 75 ka lang, kapatid, hindi mo ginagamit yung kokote mo. Kasi binigay yan ng Panginoon. At ang Diyos ay Diyos ng katalinuhan. So, gamitin mo yan. Remember, dun sa parable of the talent, sabi nung isa, tinago ko yung talento ko. Although yung talent doon is not yung talent sa utak, hindi. Gold ang sinasabi doon. Alam niyo ba kung magkano ang isang talent? Ngayon, kung magkano? Ang isang talent is equivalent to 1 million, kapatid, dollars. $1 million. Kaya yung unang binigyan na 10 talents, napakalaking halaga nun. Pero ang point ko ngayon, hindi yung pera. Yung kakayanan, yung understanding. Hindi sinabi roon, do not use your understanding. Do not plan or do not set up a goal. Hindi ka magiging successful pag hindi ka marunong magplano o wala kang goal. So ang point is, magplano ka. Mag-set up ka ng goal and make your goal very definite.
no, specific, make it measurable, attainable, and time-bound, realistic pati. Set up a plan, no? Pero doon sa plano mo, hindi ka doon nagre-rely. Doon sa understanding mo, hindi ka doon nagre-rely. Nagre-rely ka pa rin sa Panginoon. Nung isang araw, yung isang kapatid natin, nag-testimony, sabi niya, isa sa nangyari sa kanya yung nagkaroon ng redundant activity sa company nila. At isa siya sa naalisan ng trabaho. Gustong-gusto ko ito, yung sabi niya, pero meron akong plano na isinasubmit ko sa Panginoon. Yun yun. Do not rely on your own understanding. Use your understanding, pero i-commit mo siya sa Panginoon. Tignan niyo yung kasunod, number 3. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, sa lahat ng iyong gagawin. Magplano ka, mag-set up ka ng goal for your family, for your business, for your relationship, for your personal growth. Mag-set ka. Pero in all your ways, acknowledge God. Yun yung 3 instructions ni King Solomon sa kanyang mga tao. At yun na rin mga kapatid, ang instruction na binibitawan ko sa inyong lahat ngayon. In the name of Jesus, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And what will happen for this year, 2025? Tignan niyo ang sabi, and He shall direct your path. Alam niyo, ang ganda-ganda pala nun, yung He shall direct your path. When you trust in the Lord, ang promise, He will navigate your way. He will navigate your life. Siya yung magna-navigate ng magdidirect ng buhay mo. At isipin mo to, kapatid, kung ang direksyon na nagbibigay sa iyo ay ang Diyos, maliligaw ka ba? Maliligaw ka? Magkakamali ka ba? You will and can never go wrong if guided by the Lord. Yun pala yun. Pero interestingly, kasama pala ito. Provision and protection. For the year 2025, lahat ng needs mo, mga kapatid, lahat ng needs nating lahat, as we trust in the Lord, ang promise nung He will direct your path, ipoprovide niya. Ipoprovide niya. Yung pag nagtitiwala ka sa Panginoon, yung wala kang duda, mangyayari dahil pangako niya. He will direct your path. So, this year 2025, next week 2025 na, pwede ka mag-relax. At talagang, yung isa sa mga kinanta natin kanina, natatandaan nyo, Jesus is all I need. Alam nyo ba si King Solomon, ganun din. Pati si King David, sabi niya, because the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang direct translation nun sa transliteration from Hebrew to English, kasi Hebrew sinulat ng Old Testament. Ang direct translation sa English ito, because the Lord is your shepherd, because you are trusting in the Lord, you shall lack nothing. Hindi ka magkukulang. Rodel, nawalan ka ng trabaho, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. This year, ikaw at ang pamilya mo na medyo pumapayat na, hindi magkukulang. At yon ay hindi lang kay Rodel. Yon ay sa ating lahat. Dahil yun yung nakalagay doon sa He shall direct your path. Biro mo sabi ni King David, because the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me lie down in green pasture. Mga kapatid, provision ng food yon. Green pasture. At yon ay, imagine, ilalagay ka sa green pasture, mahihimlay ka ron, pagulong-gulong ka dun sa green pasture,
Ano yon? Eat all you can yun. Eat all you can. So lahat ng kaya mong kainin, pwede mong kainin. Pero again, warning, wag naman lamon. Ano? Kasi tayo, minsan nawawalan tayo ng control pagdating sa pagkain. Pagkain, nagpapalakas, pero pumapatay din yan. Ang maganda ito, yung need natin, provision for food. Ang Diyos din ang magkakaloob sa atin. Remember the Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 6? The people then were anxious about food, about clothing, about water. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, do not worry about anything. Bakit kayo nagwo-worry about your clothing, about your food? Wala ba kayong pagtitiwala? Ano lang sinasabi ng Panginoon doon? Magtiwala kayo sa Diyos and seek first the kingdom of God. And all these things, sabi niya, all these things, lahat ng pangangailangan niyo, ibibigay ng Panginoon. So mga kapatid, ang ganda-ganda, He will direct your path, meaning He will provide all your needs this year 2025. And thirdly, ito pang maganda na implikasyon noong He will direct your path. He will protect you. Mga kapatid, this year 2025, sa iyong pagtulog hanggang sa iyong paggising at sa pagtulog mo ulit, sasamahan ka ng Panginoon. Sasamahan ka. At ang sabi doon, the Lord never sleeps. He never even slumber. Hindi natutulog ang Panginoon, ni hindi nga siya umiidlip. Tinitignan ka niya, binabantayan ka niya. At sa Psalms 91, may kasama ang Panginoon. O meron ng advance party. Sino yon? Yung mga cherubim. Ano yon? Mga anghel na ginagamit ng Diyos para tayo ay bantayan, alagaan. Mga kapatid, sa ating lahat, may nagbabantay, may mga anghel, kahit sa iyong pagtulog. Sa iyong pagtulog. At ang maganda, from the moment you take your rest at night to sleep, until you wake up in the morning, and then again until you lay down your heads in the evening, ang sabi, the Lord will watch over you. From the moment you go out from your house, where you will go, and then coming in, kung saan ka man kagaling, the Lord will go with you. And He will what? Protect you. So, ang ganda-gandang isipin ngayon pa lang, kahit saan ako pumunta, hindi ako matatakot. Di ba yun din ang sabi ni King David? Though I walk through the valley of the shadow of death, lumakad man ako sa lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Why? Because the Lord is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Yung gamit ng rod and staff, for protection yon sa mga sheep. Kaya ang Panginoon, merong ginagamit to protect us. And this year, kung meron man tayong sitwasyon na malagay in trouble, ang promise ng Panginoon, Psalms 41, Psalms 41, the Lord is our refuge and strength, the very present help in times of trouble. Kasama yun dun sa He will direct your path. Merong, in times of trouble, meron tayong refuge, meron tayong strength. Alam niyo ba yung refuge kung ano ang itsura? Sino nakapunta rito sa Intramuros? Nakapunta na kayo sa Intramuros. Nakita niyo yung Intramuros wall? Refuge yun na ginamit ng mga kababayan natin noon. Pero ang Intramuros na atake, na sira. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang safety gear na gagamitin niya sa atin, walang pwedeng sumira. May naikwento ako noon, ikwento ko ulit sa inyo. Noon, nasa Bulacan ako nakatira. Pagka umuwi ako, ang exit ko ay sa Malinta. Malinta exit, papunta doon sa Bugalyon, doon sa T. De Leon. Mga kapatid,
doon mayroong bahay na nasa corner. At dahil yon ay corner, pinadera ng pagkakapal-kapal na pader. Kasi protection para hindi, kasi corner nga siya, pag nawala ng preno ang sasakyan, babangga doon sa bahay. Kaya pinroteksyonan nyo ng pader. Ang nangyari minsan, yung truck na may sakay na mga loggings, yung pinutol na puno, pagpanik doon sa exit, pagbaba, nawala ng preno, nabangga doon sa pader. Mga kapatid, right away, wasak yung pader. Ang totoo, umabot sa bahay yung pader Yung truck. Wasak na wasak siya. Eto ngayon, another kwento. May isang binata, feel niya hold upin siya. Nung malapit na yung mga hold up, tropa tumakbo siya. Katatakbo niya, hindi niya kakalimutan mag-pray. Sabi niya, Lord, protect me, Lord, protect me, Lord, protect me. Katatakbo niya, napunta siya doon sa dead end. Pader na. Wala na siyang tatakbuhan. Sabi niya, paano na to? Pero Lord, protect me, protect me. Pagtingin niya sa kanan, merong bahay. Abandoned yung bahay. Open yung gate. Pumasok siya. Umupo siya doon sa isang corner. Pag upo niyang ganon, napansin niya doon sa gate, biglang ang daming gagamba. Yung gagamba, sinaputan yung gate. Natuwa siya. Para siyang nanonood ng Manila Film Festival. Kalimutan niya, hinahabol siya ng mga hold-upper. Nag-enjoy siya doon sa mga gagamba na nagsasapot doon sa gate. Maya-maya, natigil yung panonood niya doon dahil narinig niya nag-uusap yung mga humahabol. Hanapin nyo. Andiyan lang yan. Sabi nung isa, baka tumalon doon sa pader. Hindi yan makakatalon sa pader kasi ang taas-taas, Tapos sabi nung isa, baka pumasok dyan sa bahay dyan sa gate na yan. Hindi pa pasok dyan kasi tignan niyo yung sapot ng gagamba. Buong-buo. Kung pumasok dyan, dapat yung sapot ng gagamba, sira yun. Tama naman, di ba ho? So, sa pakikinig niya, natatawa siya, tahimik, nangingiti siya. Nakalimutan niya, hold upin siya. Well, anyway, ang huling narinig niyang statement, ganito. Halina kayo, maghanap na lang tayo ng bagong hold upin. Now, ano ang lesson ng story? Ito. Kapag tao ang nagbigay ng proteksyon, kahit gano'ng kakapal na pader ang ilagay niyan, kayang wasakin ang demonyo. Kayang wasakin ang demonyo. Kapatid, this year, 2025, pag ang Panginoon ang nagbigay ng protection sa iyo, sapot lang ng gagamba, hindi kayang wasakin. Ganon ang ating Panginoon. So, mga kapatid, instruction for this year. Number 1, trust in the Lord. Pakisabi mo nga, trust in the Lord. Sabihin mo ulit sa katabi mo. Second, lean not on your own understanding. Or do not rely on your own understanding. Number 1, trust in the Lord. Number 2, do not. Number 3, in all your ways, acknowledge Him. Number 1. Number 2. Number 3. Trust in the Lord. Do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And the promise, kapatid, the Lord shall direct your path. Happy New Year sa inyong lahat. God bless. Tayo po ay manalangin. Amang banal aming Diyos, salamat po dahil may direksyon kaming tatahakin this year, 2025.
we can trust on you with all our hearts. At tulungan mo kami to use our knowledge, our understanding. Pero ang reliance namin ay tulungan mong sa iyo namin ilagak na lahat. And in every way, Panginoon, every step of our way, tulungan niyo kami to acknowledge you. At kung meron kaming gustong gawin at taliwas sa iyong paraan, Panginoon, tulungan niyo kami na ang paraan mo ang aming gawin. Minsan kasi we have the tendency to do it out on our own way. Sabi nga, maging nung kanta, we do it our way. Pero Panginoon, salamat po sa paalala mo at salamat sa iyong pangako na hahawakan namin. We will hold on to your promise. Sabi mo nga, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious right hand. Hahawakan namin ito, Panginoon, dahil pangako mo. Pagka nagtiwala kami, you will direct our path. You will navigate our life, navigate our way. And thank you dahil may assurance kami this year. Kasama ka namin saan man kami pupunta, maging sa pamamahinga, pagtulog, kasama ka namin, aming Panginoon. So, hindi kami magwo-worry, hindi kami, Panginoon, masasakal ng takot dahil meron kaming Diyos na lagi naming kasama. Purihin ka at ang aking mga kapatid na ito sa iyong kamay. Sa iyo ay aking ipinagkakatiwala. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen.